Sa layuning maitiyak ng administrasyong umali na mapahalagahan ang turismo, pamumuhunan at kabuhayan, bumuo ngayon ng bagong departamento ang Pamahalaang Panlalawigan. Ito ang Provincial Tourism Investment and Enterprise Development Office o PTEDO. Para sa detalye, nagbabalita si Beverly Aguila. Sa pagsisimula ng pagpapatupad ng Organizational Improvement Plan ng Oriental Mindoro ngayong 2013, may mga binuong bagong tanggapan at dibisyon sa Kapitolyo na naglalayong higit na mapagtuunan ng pansin ang pagpapaunlad ng iba't ibang aspeto ng buhay at kabuhayan ng mga mamamayan sa lalawigan. Ang OIP ng Oriental Mindoro na nilalaman ng Provincial Ordinance No. 24-2012 ay inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan ng Oriental Mindoro sa pangunguna ni Vice Gobernador at SP Presiding Officer Yumerlito A. Dulor noong nakaraang taon. Isa sa mga tanggapang nabuo sa ilalim ng OIP, ang Provincial Tourism Investment and Enterprise Development Office o PTEDO. Ipinaliwanag sa amin ni PTEDO OIC Orlando B. Tizon ang dahilan ng pagtatatag ng kanilang tanggapan. Dito sa Organizational Improvement Program na OIP kung tawagin ay nakita yung mga kailangan na magkaroon ng isang opisina na siyang tututok doon sa pangkabuhayang usapin ng ating mamamayan. At dahil nga sa pangangailangan ito, nabuo o na-create yung Provincial Tourism Investment and Enterprise Development Office. Ito yung pinagsama-sama ng mga dating opisina, divisyon at mga espesyal programa na nakatuon doon sa pangkabuhayan. Kaya minarapat na ito ay pagsasamahin na lang sa isang opisina ng tawag na PTEDO. Ayon kay Sir Oti, sa pamamagitan ng PTEDO, higit na matututukan ang mga gawaing pangkaunlaran na may kaugnayan sa pagpapaunlad ng turismo, pamumuhunan at kabuhayan ng mga Mindoreño. Ngayong taon, pangunahin sa mga gawaing nakalinya sa ilalim ng tourism promotion, ang pagdaraos ng Pandangitab Oriental Mindoro, ang itinalagang official festival ng lalawigan na gaganapin sa ika-23 ng Pebrero sa mga pangunahing lansangan ng lungsod ng Calapan. Itinataguyod rin ang kanilang tanggapan ng Malasimbo Music and Arts Festival sa darating na 1 ng Marso. Isa ito sa pinakamalalaking musical event na inaabangan taon-taon sa bayan ng Puerto Galera. Mga nakalinya na malalaking programa para sa PTEDO o doon sa bagong departamento, pangunahin na dyan yung gawain sa tourism, patuloy yung promotion niya, patuloy yung mga pagsuporta niya sa mga activities at pagpapakilala sa buong mundo na ito yung ating tourism na ating silang iniimbita na pumunta sa ating lalawigan. Ganon din sa larangan ng investment generation services. Ito ang pangunahing gawain namin at nakalagay na programa ngayong taong ito ay humikayat ng mga malalaking negosyante, mga investors na mag-reside at mag-settle ng kanilang negosyo dito sa ating lalawigan. Maglalabas kami ng mga promotional investment flyers, ng mga investment missions. Those are the things na nakalinya sa amin. Sa bahagi naman ng Enterprise Development Office Division, ay patuloy yung kanyang mga pagtulong doon sa mga maliliit at saka katamtaman na pagninegosyo, maging sa level ng barangay at sa level ng munisipyo at probinsya, at pagpapakilala ng produkto ng nalikha ng ating lalawigan. Ang PTEDO ay isang bagong departamento na ang layunin talaga ay paunlarin ang kabuhayan ng mamamayan. Layunin nito na bigyan ng alwan o kaginhawaan ang ating kabuhayan at ang ating pamumuhay. Ang PTEDO ay isang programa, isang departamento na inianak ng pangangailangan. Ito ay isang tugon ng umali administration doon sa panawagan ng mamamayan na magkaroon ng isang departamento talaga, isang opisina na tutugon sa lahat-lahat. Maging ito sa pagsasanay para sa kabuhayan, kaalaman sa paghanap buhay, konting tulong pinansyal, at maging sa turismo at investment. So, lagay ko panahon na talaga para talagang mag-boom at magpakita ang ganda, ang kabuhayan ng ating lalawigan. Sa pamamagitan ng PTEDO, umaasa kami na ito yung sasagawa. Sa ilalim ng PTEDO, si Ginoong Avelino P. Tejada ang mangunguna sa Enterprise Development Division, samantalang si Ms. Loreline Sevilla ang mangunguna sa Investments Division.
Ibinahagi nila sa amin ang mga pangunahing tungkulin at mga programang pangkaunlarang tututukan ng kani-kanilang dibisyon para sa taong 2013. Ayon kay Mr. Tejada, sa ilalim ng Pitiedo, mas masinop ang pagpapatupad ng mga napasimulang proyekto at programa ng pinagsamang mga tanggapan ng Technology and Livelihood Development Center o TLDC at ng Literacy at Kasanayan sa Hanapbuhay sa Kalibliban o Likhaka. Sa ngayon po, yung gawain ng EDD o yung Enterprise Development Division ay pagpapatuloy ng dalawang division na dati, yung Likhaka at saka yung TLDC. So pinagsama po yan at ginawa siyang Enterprise Development Division. Pero yung mga programang daladala ng Likhaka noon at daladala ng TLDC, ay yan po yung ating ipinatutupad ngayon. Yan po yung ating ine-implement ngayon na mas masinop kaysa nung nakaraan. Kasi nung nakaraan may ano pa yan eh. Dalawa yung opisinang nagpapatupad ng mga programa ay yan yung ano pa, yung more on mga training sa livelihood. Ang isang bago ngayon dyan ay yung dati tinayo ng 2012 at binuo yung TPIC, yung Toll Packaging and Innovation Center na pinagsikapang itayo yan ng DTI, DOST, DOLI at saka yung Provincial Government Authority. Ngayon pong 2013 ay ngayon yung talagang operation ng kaya ini-invite natin yung ating mga mamamayan na lumilikha na ng mga produkto na gustong maserbisyuhan yung kanilang usapin ng label at saka nung product packaging. Parang yan yung serbisyong ibinibigay ng bagong programa ng dagdag dyan ay patuloy pa rin naman yung pagbibigay natin ng mga training dun sa mga komunidad, sa mga community, dun sa mga organization na nagre-request kayo ng mga livelihood activities. Mas sinino pa din ngayon paano i-appreciate ng community o ng organization yung technology na available dito sa atin. May mga kakulangan pang ilang mga bagay na dapat palang ma-input sa kanila. Isa pang highlights na program ngayon, yung product development, na i-connect naman natin siya ngayon dun sa TPC. Dun sa Toll Packaging Center. At pag lumabas yung produkto mo dyan, isasama pa din natin ngayon doon sa programa yung marketing promotion. Para po sa ating mga mamamayan, lalo na po doon sa mga lumilikha na ng mga produkto at nangangailangan po kayo ng serbisyo para mapaunlad pa yung kanilang produkto sa usapin po ng labeling design at saka po ng packaging materials, yung appropriate packaging materials. Pwede po kayong mag-enroll ngayon doon sa ating sa Pitiedo, sa ating bagong department para po i-connect yung ating mga mamamayan at i-connect doon sa yung ating mga produkto doon po sa serbisyong ibinibigay na mayroon pa. Ayon naman kay Madam Lai, tututukan ng kanilang dibisyon ang higit na paghihikayat sa mga lokal at maging dayuhang mamumuhunan na magsimula at magpaunlad ng kani-kanilang mga negosyo sa ating lalawigan. Ang main concern ng investment division ay maging tagapagpadaloy ng mga sabi nga ay may kinalaman sa mga investment. Dahil ito'y bagong division under the new department nga na sinasabi ko kanina, pagkaroon muna ng pag-gather ng mga information regarding sa investment. Sabihin, makapag-establish kami ng data banking information system na kung saan ay napakahalaga para mag-come up tayo sa magandang anong status meron ng investment ng Oriental Mindoro. Ipinahayag din niya ang panukalang pag-amyenda sa investment code ng lalawigan. Actually, ang nare-review ngayon is siguro ang pagdadagdag ng mga incentives, incentives para sa mga investors na kung saan ay para mas mahikayat natin ang mga gustong mag-invest dito sa Oriental Mindoro ng kanilang kung anong negosyo ang gusto nilang gawin dito sa ating lalawigan. So, yun yung isa sa mga bahagi ng investment code na nakapaloob doon na pinag-aaralan mabuti together with the Department of Trade and Industry at other sector ng pagdating sa investment. Magkaroon din ng paghikayat sa bawat munisipyo na kung saan ay wala pang investment code sa kanilang lugar. Na napakahalaga nito kasi nakapaloob doon ang ilang mga batas na kung saan ay nagbibigay ng mga incentives sa mga investors. Magkaroon ng forum, magkaroon lagi ng forum para sa mga investors at
kasama na rin doon ang promotion ng and marketing ng mga investment dito sa ating lalawigan. Sa ngayon po ay meron ng magbibigay ng kakulang kasagutan o sa mga tanong tungkol sa investment. At sa inyo nga po lingkod ay pwede kayong lumapit. Pero bibigyan lang kami ng mga kaukulang informasyon at tulong na pang-teknolohiya sa mga kababayan natin. Mula kina Sir Oti, Mr. Tejada at Madam Lai, taus-pusong pasasalamat ang kanilang paabot sa pamunuan ni Gobernador Umali at Vice Gobernador Dolor, kasama ang lahat ng mga bukal ng SP sa pagbibigay sa kanila ng pagkakataong makapagbahagi ng kanilang kakayahan at kasanayan upang makatulong sa pagpapabuti ng buhay ng mga Mindoreño. Ang pagbubuo ng Pitiedo at iba pang mga bagong tanggapan at dibisyon ng pamahalaang panlalawigan sa ilalim ng Organizational Improvement Plan ay bunga ng hangarin ng pamunuan ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr. na higit na maiangat ang kalidad at husay ng pagkakaloob ng mga serbisyong panlipunan sa mga mamamayan ng Oriental Mindoro. Sa patuloy na pagtulong at pagsuporta ng Sangguniang Panlalawigan ng Oriental Mindoro na pinamumunuan ni Vice Gobernador Dolor, kasama ang lahat ng mga bukal ng SP, mga hepe at kawani ng iba't ibang tanggapan, inaasahang higit na maisasaayos sa ilalim ng OIP ang service delivery at support systems, gayon din ang organizational structure at staffing pattern ng mga ahensya at departamento ng pamahalaang panlalawigan na tumutugon at tumutugma sa mga kasalukuyan at panginaharap na developmental trends sa lalawigan. Aabot sa mahigit 50 milyong pisong farm-to-market road ang pasisimula ng ipagawa sa bayan ng Bulalakaw sa ilalim ng Agrarian Reform Communities Project 2 ng Department of Agrarian Reform. Ito ay sa masigasig na pagtutulungan sa pagitan ng DAR at ni Governor Alfonso V. Umali Jr. at 2nd District Representative Reynaldo Umali. May detalye si Ana Marie Reyes. Noong February 7, isinagawa ang groundbreaking ceremonies para sa formal na pagsisimula ng rehabilitation with spot concreting ng San Roque Talafarma at Dangkalan San Roque Libtong Farm-to-Market Road projects. Ang seremonya ay pinangunahan ni DAR Regional Director Homer P. Tobias, Congressman Reynaldo V. Umali, ABA Party List Chairman Leonardo Montemayor, DAR Provincial Director Luisito A. Jacinto, Dr. Marfeo E. Marasigan, Mayor Ernila C. Villas, Vice Mayor Teresita S. Bantugan at iba pang mga opisyal ng pamahalaang bayan at barangay. Ang San Roque Talafarma Farm-to-Market Road ay nagkakahalaga ng mahigit 24 million pesos at may habang 7.235 kilometers. Samantalang ang Dangkalan San Roque Libtong Farm-to-Market Road na may pondo ring mahigit 24 million pesos ay may haba namang 6.865 kilometers. Bukod sa ARCP2, ang pondo para sa nasabing proyekto ay nagmula sa Asian Development Bank at sa pakikipagtuwang sa tanggapan ni Congressman Umali, Governor Alfonso V. Umali Jr., pamahalaang bayan ng Bulalakaw at kay Pangulong Benigno S. Aquino III. Sa mensahe ni Chairman Montemayor, sinabi niyang ang pagtataguyod ng proyekto ay bahagi ng kanilang isinusulong na reforma sa agraryo bilang kinatawan ng mga magsasaka sa Kongreso. Maraming salamat po sa inyong paanyaya sa amin, lalo na si Director Tobias at si Mayor Villas. Kami po ay natutuwa dahil ito pong paglunsad ng ating dalawang farm-to-market roads po rito ay bunga po ng isang batas na ang inyo pong abang lingkod ay isa po sa pangunahing nagtulak dito po sa Kamara del Representante noong po 2009 at saka 2010. Ito po yung Carper Bill, Comprehensive Agrarian Reform Program Extension with Reforms Bill. Ayon naman kay Dr. Marasigan na kumatawan kay Governor Umali sa okasyon, napakalaki ng may tutulong ng proyekto sa ekonomiya at turismo ng pinakamalayong bayan sa lalawigan. Ito pong programa na ito ng DAR ay napakalaki katulungan sa mga kababayan natin sa area na ito at muli po ay sinasaraduhan po natin si Mayor Villas sapagkat I heard siya po yung unang magpapatupad ng beneficiary na ito. At napakalaking katulungan po ito kung ito po ay magagawa sapagkat hindi lamang yung ekonomiya ang mabubus sa lugar na ito, maging ang turismo
makikita po nila ang ganda ng Bulalakaw. At sa pamamagitan ng access road na ito, mararating po ng hindi lamang mga lokal natin turista, maging turista mula sa ibang bansa ang potensyal at ganda ng Bulalakaw. Binigyan din naman ni Director Tobias na napakalaki ang ginawang pagsisikap ni na Congressman Umali at Governor Umali upang ang Oriental Mindoro ay mapabilang at maging 19 na lalawigang benepisyaryo ng ARCP-2. Ang katotohanan tungkol sa proyektong Agrarian Reform Communities Project Phase 2 para sa lalawigan ng Oriental Mindoro, ang katotohanan po niyan ay hindi kasali ang Oriental Mindoro. Bakit po nakasali ang lalawigan ng Oriental Mindoro? Palibasa itong inyong Congressman Ray Umali ay alam ang pasikot-sikot ng bürokrasya ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ay biglang minsan isang araw nandoon sa opisina ko, natumbok niya kung sino ang pwedeng mabilis na bagyan ng desisyon. Kasi kausap niya ang sekretary namin, Hil de los Reyes. Ano pang mangyayari? Eh di nakasali. Ganon kabilis nakasali. Ano? Huli man at magaling ay sobrang galing. Ay itong inyong congressman kasi mabilis magkwenta. Kasi ang proyekto natin dito sa ARCP2, meron tong equity sharing, hindi naman 200% libre. Dahil kung ikaw ang munisipyo katulad ng Bulalakaw na third class, ay 60% dapat ay counterpart ng munisipyo. Yung 40% lang ang libre galing sa proyekto. Kung 60% ang counterpart ng Bulalakaw, nakakuha si Congressman Ray ng 25% kay Pangulong Pinoy. Diba? Eh, pero kung wala namang kapartner dyan si Congressman Ario na kalahati ng kanyang diba, si Governor Boy, eh paribasa malalapit ito sa tenga ng Pangulo. Napabilis 25% na dagdag. Kaya yung 60% ng Bulalakaw nabawasan ng 25. Ay bukod pa dyan, mabait yung congressman at saka yung gobernador. Nagdagdag sila ng tagdi 10%. 10% kay Congressman Ray, 10% kay Governor Boy. Magkano ngayon? Ilang porsyento natira? 15 na lang. Ay kaso mo, ang galing din ng gobernador, humirit pa ng isa. Meron tayong tinatawag na performance-based grant system, yung PBGS, na kung ikaw ay magaling, yung munisipyo ay magaling sa pamunuan, yung good governance, ay meron po kayong pipirmahan lang sa Department of Agrarian Reform na isang kontrata si Mayor. Nagagawin ni Mayor ang mga bagay na ito tungkol sa good governance. Ay magkano po ang ibabalik pagka na-achieve yung target so sa performance contract na pipirmahan ni Mayor? Aba, ay 20% po yung babalik. Ay kung makuha yung 20%, ay di sobra ng 5%. Aba, ay di may income pa ang munisipyo. Hindi naman matatawaran ang sigasig ni Mayor Villa sa pagdadala ng malalaking proyekto sa kanyang bayan. Ayon sa kanya, simula 2004 ay umaabot na sa 1.5 billion pesos ang halaga ng mga proyektong naipagawa sa kanyang bayan. At labis-labis ang kanyang pasasalamat sa lahat ng mga tumulong sa kanyang pamunuan. Aniya, iisa lamang ang kanilang hangad, ang mabigyan ng nararapat na serbisyo at mapaginhawa ang buhay sa Bulalakaw na dati-rati ay kilala lamang bilang pinakamalayong bayan sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Unang-una, dapat tayo ay magpasalamat sa ating pong may kapal. Sa mga biyaya na natanggap natin, ang Bulalakaw. Pangalawa, ang pasalamatan natin ay yung mga namuno. Katulad ng magkapatid na Umali. Sabi ko nga, napakaswerte ng Mindoro Oriental. At ang swerte natin, palagay ko, baka isang dekada pa. Dahil sabi ko nga, napapag-usapan namin kagabi, hanggang 2016, si Presidente Pinoy
Natural. Sino ang pinakamalapit na pamilya? Isa sa pinakamalapit na pamilya kay Presidente Pinoy ay ang mga Umali, ang magkapatid na Umali. So hanggang 2016, ang dami-daming project na darating dito sa ating probinsya, sa ating distrito, at dito sa ating bayan. No? Pagkatapos ang panunungkulan ni Pinoy, sabi ko nga, kahit sino ang maging presidente dyan, kikilalanin ang magkapatid na Umali. Natural, kahit na sinong presidente dyan, kikilalanin ang magkapatid na Umali at patuloy pa rin tayong mabibigyan. Isinagawa na itong nakaraang 12 ng Pebrero sa pangunguna ng Vice Gobernador Emerlito Bons A. Dolor at Governor Office Special Concern Division Head Office Robert Mendoza sa bayan ng Bansud ang seremonya ng pagkapadala ng delegasyon na lalawigan ng Oriental Mindoro sa Mimaropa Regional Athletic Association Meet na gaganapin sa Romblon simula sa ika-17 hanggang ika-22 ng Pebrero. Nasa 516 na atleta ang bumuo ng kalahok at kakatawan sa partisipante ng Oriental Mindoro sa palarong ito. Noong ika-15 ng Pebrero, tumulak na ang mga atleta patungong Romblon upang makapagtagisan ng lakas sa larangan ng sports. Ayon kay CAD Supervisor Robert Mendoza, 7 delegasyon ang maglalaban-laban sa gaganaping panarayong palakasan. Ito ay kinabibilangan ng lungsod ng Calapan, lalawigan ng Occidental Mindoro, lalawigan ng Marinduque, lalawigan ng Romblon, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at lalawigan ng Oriental Mindoro. Sir John Cleope, KPSM.